Hi guys, May Love Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here 7 of Swords and 4 of Wands. May magigilty sa kanyang ginawang kalokohan sa iyo. Okay, so this is your partner. So, nagigilty siya. Okay, and then we have here the King of Cups. So, ito'y sa kadahilan ng meron pa rin siya sigurong feelings for you or na-realize niya na mahal ka niya. Okay, and then we have here the 9 of Cups. So, maaaring nag-aantay lang siguro ito ng tamang panahon or iniintay ka nitong tao na ito para siguro humingi siya ng tawad or para umamin siya sa'yo sa mga ginawa niyang kalokohan. And then we have here the Knight of Cups. Malaki yung chance na i-approach ka na nito anytime to admit yung mga ginawa niya na mali. And then we have here the King of Swords. So talagang magiging honest siya towards you, open and honest. So magkakaroon kayo ng pag-uusap. And then we have here the 8 of Swords. Pero ikaw, parang you're feeling helpless here. Okay? Pero parang ang nangyayari kasi, gusto mo na na umalis sa sitwasyon. Gusto mo nang mag-move on. Gusto mo na siyang kalimutan sana. Pero eto na naman siya. Nagbabalik sa'yo. Sinasabi niya itong mga bagay-bagay na ito. So, mas nahirapan ka na i-resist. Mas nahirapan ka na umalis. And, ayun nga, malaki yung chance na magkabalikan kayong muli. And then we have here the Sun. Pero in fairness this time, malaki yung chance na mas magiging masaya kayong dalawa. And then we have here the 7 of Coins. So, parang nagkakaroon ng magandang tawag nito, development, magandang kahihinatnan, ganyan, yung pagsasama ninyo. Okay. And then we have here the 6 of Coins. So, parang nagkakaroon ng give and take in the relationship. Pwedeng this time, mas nakakapagbigay siya, nakakapag-provide siya ng mga pangangailangan mo. Lalong-lalo na kung isa sa mga issues nyo before ay financial. Okay? So, mas magiging maganda kumbaga yung takbo ng relationship nyo ngayon at parang mas magiging masagana kayo financially. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune. So, talagang mag-iiba yung takbo ng kapalaran ninyong dalawa. And then we have here the 7 of Wands. So, talagang you are building your relationship stronger this time. And then we have here the 10 of Coins, which means being happy, content, complete in all aspects. Mas masaya kayo, okay kayo financially, stable yung pagsasama ninyo, stable yung pera or yung whatever, yung pundasyon, kumbaga ng inyong relasyon. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? So, we have here the Wheel of Fortune, changes.
Hierophant, changes in your relationship, changes in your commitment sa inyong relasyon, or merong magpagbabago sa tao na karelasyon mo, or pwedeng mas magiging committed sa'yo itong tao na ito. Okay? Natin. Malaki yung chance na this can be fire sign or Taurus. And then we have here the Chariot. So, magkakaroon ng progreso. Magandang usad yung relasyon ninyong dalawa. Magandang mga pagbabago. And then we have here the Empress. Ibig sabihin, mas magiging kampante ka, mas magiging parang feeling mo naalagaan ka, minamahal ka, ganyan. Kaya mas nagiging kampante ka sa relasyon ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Queen of Coins. Again, it talks about stability, being secured. Okay? And then we have here the Strength, kind of parang mas nagiging matibay, strong yung relationship ninyo sa isa't isa. And then Four of Swords, yung parang chill ka lang, wala kang pinoproblema, relax lang, go with the flow, everything is going okay, smooth sailing, parang walang kaproblema. Okay? And then we have here the Death card, which means nga na nagkaroon ng transformasyon, pagbabago sa dynamic, sa pagsasama or sa relasyon ninyo ng person mo. Okay? And then we have here the Page of Coins, the Three of Cups, and the Eight of Cups. Okay. So, if ever man nagkaroon ng third party dito sa situation na to, malaki rin yung chance na nilalayuan niya na itong third party na ito. At maaaring ipinapangako niya yun sa'yo na hindi na siya mambababae or manglalalaki. And mataas din yung possibility na reliable naman, totoo naman yung mga pinagsasasabi niya sa iyo. And then we have here the Hangman, and then we have here the Five of Coins, kasi pwedeng nagkaroon na siya dito ng realization at talagang pinagsisihan niya na kung ano yung nangyari before. And then we have here the Ten of Wands, which means nga na parang masyado siyang na-stress before, masyadong siyang na problema before, kaya ayaw niya na kumbaga napasanin muli itong mga burdens na ito. Kaya handa siya na baguhin or magbago para sa ikabubuti ng relasyon ninyo. Okay? So, for now, ito ay nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. Okay. Let's see. Okay, so we have here the Ace of Wands, new beginning. Okay, meron ka na namang makakalandian na tao na pwedeng nabubuhay muli. So this person is from the past. Okay, and then we have here the World card. So panibagong yugto na naman ng inyong paglalandian nitong tao na ito, and malaki yung posibilidad na long distance relationship kayo nito. And then we have here the Four of Swords. Kumbaga parang nagpahinga lang, nag-time out, cool off, break kayo nitong tao na to before. And parang nakapag-relax na siya. Nakapagbakasyon na siya. So, makikipaglandian siyang muli. Okay? And then we have here the Two of Coins. So, parang MU kayong dalawa. Pareho naman kayo na nararamdaman para sa isa't isa.
Okay? And then we have here the Knight of Cups. Pero actually, siya, nadi-develop na yung feelings niya para sa'yo. Okay? Kung dati parang medyo flirt-flirt lang, landian lang, ganyan, pwedeng nadi-develop na ito into something much deeper. Okay? And pwedeng ligawan ka na niya this time. Okay? And then we have here the Empress. And because of that, parang talagang feel mo, ay, mahal na mahal ako nitong tao na to. Ay, my God, sobrang inaalagaan niya ako, sobrang napaparamdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal or kagusto. Okay? And then we have here the Eight of Swords. Ayun na, naging marupok ka. So, ang hirap para sa'yo na i-resist itong tao na to. At talagang parang you are falling deeper and deeper in love with this person. Okay? Parang, kumbaga, mas nauna kang na-in love sa kanya kaysa sa na-in love siya sa'yo. Na nung na-in love na siya sa'yo, ikaw sobrang mahal na mahal mo na siya. Okay? And then we have here the Chariot. So, yung inyong landian, it will progress into love. It will progress into a serious relationship. Okay, and then we have here the Eight of Wands. So talagang, again, both are movement cards. Parang it's moving, pwedeng mag-move very fast or mag-move na talagang maganda yung progress niya. Ganyan. And then we have here the Moon. Parang kung dati medyo may pag-aalinlangan ka, or kung dati, or pwedeng magkaroon ka ng doubts, fears, inhibitions, somehow, pero maybe this is saying na kung meron kang doubts, then take it slow. Dahan-dahan ka lang. Kasi baka ma-overwhelm ka sa sobrang bliss na mga pangyayari. And because na-overwhelm ka, pwedeng natatakot ka. Okay? Kasi you are so unsure. Bakit parang ang bilis? Anong mangyayari? Ganon. Okay? And then we have here the Nine of Cups and the Nine of Wands. So, ang ano dito, this one is very happy person na parang emotionally content. Whereas this one is very careful. Okay, na talagang ginaguard niya yung self niya para hindi siya masaktan. Okay? So, siguro, ang ano dito, you need to balance things. Okay? Huwag masyadong sobrang bigay. Parang magtira ka sa self mo. Okay? Parang somehow bigyan mo pa rin yung sarili mo ng limitasyon. Kung hindi ka sure, then stop, pause. Okay? Hindi mo kailangang magdesisyon agad-agad. Ganyan. Okay? Baka kasi mamaya, masyado ka madala ng emotions mo na mawala lahat ang inhibitions mo. Okay? And then we have here the Four of Coins. So, somehow, this is saying na magtira ka para sa self mo. Okay? Parang konting pigil sa sarili mo. Kasi ang nakikita ko din dito, it is still progressing. Hindi pa totally na nag-commit sa iyo. But hindi naman sinasabi na hindi siya magko-commit. Ang sinasabi lang, hindi pa. Kaya relax ka lang hanggat hindi pa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.